Hello guys, welcome. Collective reading po tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Tingnan natin kung kaninong energy to. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Meron ako nakikita ditong tao na nangangarap, nagbabaka sakali. Meron ditong tawag na parating sa tao na to. Excuse me po. Nakikitaan ko dito, meron ditong panibagong journey, paglalakbay. Merong magandang kahihinatnan tong tao na to. Siya yung tipo ng tao na hindi takot. Hindi siya takot sumugal, hindi siya takot sumubok, hindi siya takot makipagsapalaran. So, nakikitaan ko dito na itong tao na to, siya yung tipo ng tao na malakas ang loob. Yung bang handa siyang gawin ng lahat para makamit yung kanyang minimithi dito. Meron ako nakikita ding tao na may pagtawag. Meron dito magpaparamdam sa tao na to. Yung bang moment na nasa pangarap yung kanyang tuon, pero sa hindi inaasahan, meron ditong tao na nagkaka-interest sa kanya dito. Malakas yung Pisces. Meron ako nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius. Meron ako nakikitang Year of the Dog. So, nakikitaan ko dito, meron ditong matured na tao na nagkaka-interest sa taong ito. Pwedeng nagugustuhan ito dahil sa mga karakter niya, pag-uugali niya. So, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, meron dito mag-message mula sa tao na to. Kumbaga itong tao na ito ay mag-a-attempt na mag-message sa'yo. Ito lang yung nakikita ko dito. Lumabas yung Ten of Cups. So, meron ditong masayang magaganap. Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo. Yung bang tipong hindi ka nakatuon sa pag-ibig, wala kang interest dito. Pero nakikitaan ko dito na itong tao na nagkaka-interest sa'yo ay hindi ka hinuhusgahan. Kumbaga, nagugustuhan nito yung pagiging mong simple. Nakikitaan ko rin dito na itong tao na to ay habulin or pwede rin sabihin, marami nagkaka-interest dito. Kumbaga, siyang nilalapitan dito, pero meron siyang nakikitang katangian sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. So, nakikitaan ko rin dito, magaling tong bumasa ng tao or magaling tong tumingin. Kumbaga, nakikitaan ko dito na itong tao na to ay medyo limited lang yung kanyang mga yung bilong sa kanya. Okay, limited lang yung taong nakakapasok sa buhay ng tao na to. Ito lang nakikita ko dito. So, nakikita ko dito na maingat to, attractive to, pero once na nakilala mo to, or pwede rin yung iba sa inyo, meron ka ng idea, meron nagpapasaring sa'yo, or merong nagkaka-interest sa'yo. Pero nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, hindi ka nakatuon dito. Meron din ako nakikita ditong tao na meron kang mga ginagawa sa social media at nakikita ka ng tao nito. Kaya lang, hindi nito malaman kung paano ka makukontak dito.
kasi masyado kang grounded sa energy mo. So, nakikitaan ka ng tao na ito ng white material or husband material, yung parang pang, pang-asawa na. Ito lang nakikita ko dito. Kumbaga, itong tao na ito ay type ka sa pag-uugali na meron ka. Nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, meron ditong paglalakbay na mangyayari. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na may magaganap sa'yo. Lalo-lalo na sa pangkabuhayan mo. Meron ditong tagumpay na naghihintay. Meron din ako nakikita yung iba sa inyo, meron kang makikilala sa hindi inaasahang lugar. Kung madalas kang pumunta sa iba't ibang lugar or mamasyal, nakikitaan ko dito meron kang makikilala dito na kung saan meron ditong magiging masaya. Kumbaga, nakikitaan ko dito yung pagkakakilalan mo sa tao na to ay masaya lang. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito na meron ditong nakaranas ng iniwan or sinaktan. Meron ako nakikita ditong inalisan ng walang paalam. Yung iba sa inyo, especially kay Pisces, so nakikitaan ko rin dito na meron ditong mas pinili yung kanyang landasin. I mean sa landasin, yung bang tipo na imbes na ikaw yung pili ng tao nito, mas pinili nito yung kanyang mga priority sa buhay. Tulad ng kanyang ambisyon. Meron ako nakikita dito na may umalis, may iniwan. Ayan. Mas pinili ng tao nito yung kanyang paglalakbay. At ikaw dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, kaya ka nagiging grounded dito dahil sa experience mong ito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na merong nanindigan. Nanindigan para sa kanyang sarili. Merong pagbangon. Ayan. Yung iba sa inyo. Meron ako nakikita ditong may naglihim sa'yo. Meron ditong umalis ng may lihim sa buhay mo. Inalisan ka nito ng marami siyang tinago. Meron akong nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, nakikitaan ko din dito. Meron ditong naiwan sa ere. Imantin mo hindi ka tinarabaho. Parang sinadya yung pagkaiwan sa'yo. Meron siyang nilihim. Mga ganon. Ito lang yung nasa-sense ko dito. Imbis na trabahuhin yung koneksyon, mas pinili ng tao nito na lisanin ka. Kaya yung iba sa inyo, merong ma-attract dito na bagong tao. So, yung mga sinabi ko kanina, hindi ka tinarabaho ng tao na to dahil peke ito sa'yo or pwede rin hindi naging totoo sa'yo. Lalong-lalo na yung emotion na pinakita nito. Meron ditong mapanlinlang. Very young energy. Pwedeng may age gap sa inyo. Or pwede rin hindi pa to matured. Meron ako nakikita ditong rebelde. Yung iba sa inyo meron kang kadiling dito na tao nang nagre-rebelde. Kumaga may pagtitis or tinitis ka nito. Tinitis ka nitong hindi kontakin. Yung iba sa inyo. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito kahit tisin ka ng tao nito, mas pinakawalan niya yung oportunidad sa inyong dalawa.
Nakikitaan ko dito mas nakakangat ka. Kasi itong taong umalis sa buhay mo, nakikitaan ko dito na hindi siya magtatagumpay. Kasi nakikitaan ko dito marami tong mga nilihim sa'yo dito. Very young energy. Maraming kalokohang ginawa. Na-miss opportunity ka ng tao nito. Kaya walang paglago nangyayari dito. Nasayang, ganun. So, lumabas nga, no? Nasayang, walang paglago na nangyari. Para ba siyang para siyang hindi binilas dito nung inalisan ka ng tao na to. Kung ikaw ay pinagloloko nito, hindi siya nagiging maayos dito. Kumbaga, nakikitaan ko dito na dahil sa kapabayaan niya, yun yung inaani niya. Hindi nagbago. Ito lang nakikita ko, no? So, hindi nga nagbago, no? Malakas ang Aquarius. Nasayang. Ito lang nakikita ko. Nasayang. Sinayang ka ng tao na to. Na-miss niya yung opportunity sa'yo. Kumbaga, bakit kanya pinakawalan? Alam mo yun? Wala namang mali sa'yo dito. Ito lang nakikita ko. Nakikitaan ko mapagmahal ka namang tao. Mabuti kang tao. Pero inalisan ka ng tao nito dahil sa kanyang pagiging young energy nito, immature. Yung mga tipong hindi pa, meron ka nakadiling dito na hindi pa makapanindigan sa'yo or sa kahit sino. Pwede rin sabihin siya yung tipo ng tao na ayaw niyang pakawalan yung pagliliwaliw niya sa buhay. Ayaw niyang pakawalan yung kanyang pagiging single. Kaya itong tao na to, kaya siya hindi nagiging matagumpay dito at walang paglago na nangyayari sa kanya dito dahil sa kagagawan niya din dito. Marami siyang napalampas. Ikaw kasi dito, more more family na yung nakatuon mo para sa kinabukasan ng pamilya. Pero itong tao mo, hindi ganun. Kumbaga itong tao mo, nakatuon lang siya sa kanyang mga sariling bisyo, sarili niyang kahiligan. So, nakikitaan ko dito na marami siyang maling nagawa sa'yo. Kaya yung iba sa inyo, merong ma-attract na ibang tao sa'yo dahil nakikitaan ka ng tao nito na matatag. Matatag ka sa mga pagsubok. Or pwede rin gusto lang nito yung energy mo. Merong something sa'yo na nagugustuhan ng tao na to. Yung iba sa inyo, merong bagong papasok sa buhay mo. Nakikitaan ko dito malakas ang Aries. Meron ditong Aries and Taurus magkadiling. Yung isa dito, nakikitaan ko dito na malaya kang sabihin yung saloobin mo. Malaya kang magpahayag ng sarili mo. Andun ka sa authentic mo. Nagiging kang totoo. Pero itong tao mo, marami siyang mga nilihim sa'yo na kung saan, kung sasabihin ng tao nito, mauunawaan mo. Kaya lang, meron kang tao dito na hindi naging totoo. Kaya may pagluha na nangyayari dito. So, nakikitaan ko rin dito na nagsisisi or pwede rin sabihin na ngayon niya nare-realize yung mga pagkakamali niya. Magkaiba kayo. Ito rin nakikita ko. Ikaw ang the star. Siya moon. Kumbaga sa moon, marami siyang nilihim. Kumbaga, maramdamin, emosyonal. Ikaw, hawak mo yung star mo eh. Hawak mo yung tagumpay mo. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Alam mo yung destination mo, alam mo yung ginagalawan mo, alam mong nasa mabuti kang kalagayan. Ganon. Kaya yung iba sa inyo masyado kang protektado din sa energy mo dahil sa experience mong ito. Learning. So, natuto ka. Marami kang natutunan.
Maraming naging aral. Kumbaga yung lesson ng buhay na experience mo, dito ka tumatag. Dito ka nagkakaroon ng talino sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. Marami kang natutunan sa mga pagsubok sa buhay na kung saan kailangan magpakatotoo. Yun yung kaibahan ng tao mo sa'yo. Totoo ka, siya hindi. Kaya kahit anong gawin niya dito, parang nililin lang niya lang yung sarili niya dito. Okay? Pero yung nakikita ko. So, guide. Kasi nakikita ko dito, yung iba sa inyo, humihiling ka ng gabay. Kumbaga, nagpapagabay ka sa taas, nananalangin kang gabayan ka, nananalangin ka na sa bawat desisyon na tatahakin mo, gabayan ka. Para bang yung nangyari sa yung kabiguan, sakit, ito yung time na nagkaroon ka ng connection sa taas dahil nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. Nakilala mo ang Diyos kung paano niya pinatatakbo ang buhay mo sa panahon ngayon. Kung paano ka mag-isip, kung paano nagkakaroon ka ng karunungan, at kung paano nagkakaroon ka ng pangunawa sa mga sitwasyong kinakaharap mo. So, nakikita ko dito kahit kumbaga yung pagkawala sa'yo ng tao na to, nagiging magandang benepisyo sa'yo dahil napalapit ka sa taas. Ito na yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, no, mas lalo kang kumapit kay God, mas lalo kang nagdadasal, mas lalo kang nagtitiwala sa Kanya, at yun yung sandata mo. Ito lang nakikita ko, no? Ito yung pinakamalaking sandata mo kung bakit ka nakakausad, kung bakit ka nakaka-move on, kung bakit nagkakaroon ka ng mga bagong idea, kung bakit nagiging kang matatag sa panahon ngayon. At yun yung nagugustuhan ng taong parating sa'yo. Yung mga katangian mong yun, na mahirap makita sa iba. So, ito lang nakikita ko sa'yo, no? So, hinahayaan mo si God yung kumilos sa buhay mo. Hinahayaan mo si God yung magpatakbo sa buhay mo. Kumbaga, maybe before, yung gusto mo ang inuuna mo, hindi mo dinadalangin. So, ngayon, natututunan mong manalangin para sa sarili mo. Kaya nagkakaroon ng milagro sa buhay mo dahil nababago yung mindset mo, nagkakaroon ka ng pangunawa. Ayan, ito lang nakikita ko sa'yo, no? So, meron ditong 39 years old, meron ding 32, 23. So, meron pinanganak ng 4 and 15. Ayan. Ito lang yung nakikita ko dito. Yung ba sa inyo parang start ka muli sa umpisa na kung saan nag-start ka munang mahalin yung sarili mo, nagsi-self-care ka, self-love ka. Ayan. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.